Shout out sa mga nanay no nga mga mabait nga hindi nila iniwanan ang iyang mga anak. Shout out sa mga nanay nga iyang gibiyaan ang iyang mga anak para lang sa iyang pangarap. Akong advice ninyo no mga palalabs. Kita gani nga nanay natay mga anak. Mitras buhay pa tayo. Hindi tayo iwanan ang ating mga anak. Karon sa panahon, mahirap karon nga panahon. Huwag niyo iwanan ang iyong mga anak. Kung sino ang iyong iwanan. Mga relatives ba? Sa panahon karon, hununaa ra gud bi nga ang ato ang mga anak natong babay. Shout out lang sa mga bait nga papa no. May papa nga iba ang mga ugali. Unayon ang ilang mga anak. Di ba? Unsa atong nakita sa Facebook? May mga papa nga giunay niya iyang mga anak. Giunay niya patay, giunay niya grape, di ba? Yung mga anak about anang mga anak nato nung mga anak nato nga babayi. Lalo gyud sa mga anak natong babayi. Kung babayi man og lalaki, lalo gyud sa mga babayi. Wag niyo, shout out lang gyud no sa mga mabait nga papa. Yung mga anak kitang nanay nga ninsulod ta sa tong pamilya na atay mga anak, wag ninyo iwanan ang inyong mga anak. Kung sino-sino lang inyong iwanan. Mga palalabs. Kitang nanay, alagaan na tatong mga anak. Anong hirap? Wag na nyo ibaylo kung sa pangarap bitaw nato. Tinuod jud ni akong story ninyo akong ipahibalo ninyo karon. Abi ninyo no mga palalabs. Una sa akong kagulingon no. Sa maliit pa ang ako ang mga anak para masayod mo unsa katiis na unsang hirap ang naagian ako. Lumayas ang asawa ko kay nang babae to. Noon pang mga maliit pa ang mga anak ko. Mesing 20 pesos hindi nag-iwan ang asawa ko. Wala kaming bigas. May time nagpunta ang mama ko sa amin. Dinahlan ko niya ng 5 kilong bigas. Yun. Pag time dinalan ako, pati na akong lipaya kay gidalaan ko sa mamang bigas. Pag simpre 5 kilo lang yung bigas, dami ang anak ko. Naghanap ako ng paraan. Nanubing kami ng palay. Tapos may harvest, nanghagdaw kami. Among ibulad, among ipagaling. May time nga daghan ang among na hagdawan nakapagaling kami. Pero may time nga kung gamay ra gyud ang amo ang hagdawan, dili gyud siya pwede ipagaling. Among gilubok og alho. Pastag yung lisura gyud namo mga palalabs. Wala gyud nako iwanan ang akong mga anak. Nagtiis kami sa hirap. Ang 20 pesos sa una nga panahon, parting halaga. Makabili ka ng asin, bitsin, posporo. Pinakahalaga ang 20 pesos sa una. Makabili ka yan. Makabili na ka ng hapit 1 kilong bigas ng 20 pesos. Grabe, sobra ka lisod yun mo itong panahon gibiyaan ko sa kong asawa. Nagtiis kami sa hirap, hindi na ko iniwanan ang mga anak ko. Shout out lang yun sa mga nanay no, huwag niyo iwanan ang inyong mga anak. Sa inyong pangarap lang. Tiisin ninyo ang hirap. Naagian ako ng manghagdaw, nga ilubok lang na maglusong. Nanghagdaw kami ng wagwag.
Kabalo ba mong nagwagwag ng palay? Kanang tapos na nga nag-harvest, kanang mga uhot, ginagwagwagan mo. Treaser pa atong mga panahon, treaser pa ang ginagamit. Magwagwag kami. Kasama ko ng mga anak ko, kawawa yung mga anak ko. Nandoon nandoon lang sa paligid lang sa giyagwagan ko. Doon nakaupo lang sila, yung mga maliit nga dalawa kong anak. Yung mga malaki, yung naggitulungan pod ako ng gwagwag. Dinala ko ang mga anak kong nagwagwag ko sa palay sa gabi. Kawawa yung mga anak ko, hindi na ko iniwanan sa bahay kasi malayo yung mga kapitbahay namin. Sila lang yung mga halos mga babae ang mga anak ko. Hindi na ko iniwanan sa kubo. Sa gabi, nagwagwag kami. Dami kami mangwagwag. Nagwagwag ako kasi wala yung asawa ko nang layas para lang makakain ng mga anak ko. Hindi ako naglapit sa biyanan ko, hindi ako naglapit sa mga bayaw ko. Yung mama ko yun, yung nagbigay sa amin ng blessing. May blessing gani, may bigas siya pinadala magdala sa amin. Yun. Sobrang hirap talaga. Hindi na ko iniwanan ang mga anak ko sa mama ko, sa mga kapatid ko, hindi. Sa mga maliit pang mga anak ko, dito yun sa akin. Gusto ko anong hirap nandoon sa akin yung mga anak ko. Hindi na ko iniwanan. Kaya talaga sa panahon karon mahirap talaga iwanan ng mga anak mo. Kasi ang importante gyud mga palalad kita nga nanay nga mag-alaga sa ato ang mga anak. Hindi na to iwanan. Yung mag-abroad ka, yung friend ko, yung anak, yung 4 kaanak niya, tapos nag-abroad siya. Nag-abroad siya. Yang panganay niyang anak, doon siya nag-abroad. Yang anak panganay na iwan sa Pilipinas, yung nagkasakit. Hantod namatay jud siya. Yang 4 kaanak, isang babae lang yang anak. Pagdantan mga damtan og pila ka bulan, pila pa lang gani ka bulan ha, yung nagkasakit yung isang anak nga babae. Anong sakit niya? Dengue. Hindi na agapan sa mama, sa lula nga nag-adto sa doktor, ulahin na. Namatay yung anak nga babae. Asa ang mama? Tuas sa abroad. Muna kamo, mga palalabs, no? Huwag niyo iwanan inyong mga anak. Kasi ang panahon karon, mahalaga ang mga anak, mahalaga ang buhay sa ating mga anak. Anong hirap tiisin ninyo? Tiis. Daghang paraan nga mabuhay ang atong mga anak maskin pang wala tay asawa. Daming paraan. Kung may time nga mag-harvest ng palay, manghagdaw tayo. Mamunit ang palay. Mangwagwag. Kung wala namang magwagwag karon, mamunit. Tapos, kung wala namang mag-harvest, tapos nang mag-harvest, maglabandira. Agi na kog labandira, tulo ka amo na ko labandira. Abi ninyo mga palalabs. Adlaw-adlaw kung may time maglaba ako para matustusan ang akong mga anak. Para matapos to kung anak ng panganay para sa high school lang. Matapos lang yun sa high school. Gitiis na ko ang paglabandira kung sino-sino lang ang amo ko. Yung mga amo ko, yung mamabait sila. Gitiis na ko ang hirap mga palalabs. Ang importante mga palalabs, hindi na ko iniwanan ang mga anak ko. Ang gitiis na ko ang hirap talaga. At tinuod niya nga story, dili ni prank mga palalabs. Tinuod niya yung story sa akong kinabuhi. Abi ninyo mga palalabs, no? Nakaranas kami ng isang araw, 2 lang kami makakain isang araw. Maglugaw, magkaon ng lugaw para matustusan na ang kagutom sa mga anak ko. Hindi na ko iniwanan ang mga anak ko. Talaga gyud mga palalabs.
Daghan nagsabi abroad, abroad lagi daw ang abroad. Pero hindi ako nagpatintal sa abroad atong nga panahon. Hindi na ko iniwanan ang mga anak ko. Mas maganda yung mag-abroad ka, dalaga ka. Mag-abroad ka. Pwede pa mag-abroad ka kanang mga malaki na yung mga anak nimo, mga malaki alam na nila. Alam na nila ang ilang pagkuan nila, pag anong gawin nila sa ilang buhay. Labi na okay lang dalawa. Kung apat imong anak kong 5, hindi yun pwede iwanan. Mahirap talaga. Yung anak kong friend ko kanina, kaka-istorya ko nimo kanina, nagsabi ko kanina, di ba? Yung 4 niyang anak, 2 na lang naiwan. Di, sa pag-abroad niya, 4 pa. Sa pag-uwi niya, 2 na lang. Di ba? Dili na ibalik yung ang panahon. Dili na mabalik yung mga palalabs. Mahirap, palabs iwanan ang mga anak. Agtiis ako gyud, bandira, agi ko nang manghagdaw, magwagwag, gitiis na ko na para lang mabuhay ang mga anak ko. Noon nga iniwanan ko sa asawa ko, talaga, itong maliit pang mga anak ko. Talaga mahirap. Hindi ako naglapit sa biyanan ko. Hindi ako naglapit sa mga relatives sa asawa ko. Itiis na ko ang hirap. Para lang mabuhay ang mga anak ko. Hindi gyud ako iniwanan. Mga set out sa mga nanay, no? Advice na ko ninyo, wag niyo iwanan yung mga anak. Tras buhay pa tayo, nandoon sa atin ang mga anak. Random ninyo sa paligid ang ating mga anak. Pag time nga mali na ang mga mali na ang mga kasama sa bahay, isipti ninyo inyong mga anak. Bitas ang wa pa nang hitabo. Ampingi ang atong mga anak, ampingan nato atong mga anak, lalo sa mga maliit pa. Alagaan nato, mahalin nato. Anong hirap tiisin nato, kailangan nandyan ta sa atong mga anak, lalo nga magkasakit na sila. Nandyan ta sa kanila. Alam natin kung anong paraan para mabuhay ang atong mga anak. Huwag niyo iwanan ang iyong mga anak. Kay basing bandang huli magsisi kayo. Dili mabalik ang panahon. Mo gyud na shout out jud sa mga nanay, no? Alam ninyo kung ano ang hirap, kailangan tiisin natin ang hirap na naranasan nato sa atong mga anak. Ako bitaw mga palalabs, daghang kay pagsulay sa Ginoo nako. Strong lang tayo palalabs, maskin unsa atong kalisod. Anong kalisod nato sa atong naranasan sa atong buhay, kailangan tiisin nato. Ang importante, nandyan tayo sa atong mga anak. Alam ba ninyo, akong mga anak, hindi gyud ako iniwanan. Hindi na ko iwanan sa mga sino-sino lang. Kailangan, pag time nga magkasakit sila, nandyan tayo. Nandyan ta sa nandyan tayo sa atong mga anak. Kailangan tayo nila. Muna, advice din ako mga palalabs, no? Pag 5 ng mga anak, 4 ng mga anak, huwag niyo iwanan. Kay mabot ang panahon, di din nato mabalik ang panahon. Ang importante ato yung mga anak. Mahalin nato tong mga anak. Kay maabot ra yung ang panahon, alam nilang hindi nato na sila natong alam nilang sa maliit pa sila, hindi nato iniwanan. Talaga gyud mga palalabs. Daming problema akong nagian nga pagsulay sa Ginoo. Strong lang tayo. Nga nagtiis ta nga naghanap buhay para sa tong mga anak. Gitiis na ko sa una mga palalabs, naglabandira ako. Ang kakapoy, ang may mga mabait akong amo. Pag uwi ko mga palalabs, no, pinadalhan akong luto,
Mga inuno ng isda, bulad. Pag uwi ko sa bahay, mga palalabs, masaya ang mga anak ko. May kanin daw akong dala. Yun, yun mga palalabs. Mahirap pero gitiis nako mga palalab, nalampasan nako. Hantod na nga malaki na akong mga anak, alam na nila maghanap buhay sila. Talaga gyud mga palalabs, huwag ninyo iwanan ang iyong mga anak kaysa panahon karon. Mitras buhay pa tayo. Strong tayo para sa tong mga anak. No nang mga palalabs no, ako daghan jud ko naagian nga problema, gilampasan jud nako na strong ko para sa akong mga anak yun. Pero ang mao jud ang akong importante kong mga anak. Balag mga malaki na sila, wala na sa atin. At least malaki na sila. Pero maliit pa yung mga anak, wag yun ninyo iwanan. Kay kawawa yung mga anak. Yung friend ko nagsisi talaga. Itong sabi ko kanina, ang friend ko, 4 niyang anak, 2 na lang pag uwi niya. Yan, nagsisi siya talaga. Para gusto kong mga palalabs, para alam ninyo. Alam ninyo kung anong hirap talagang iwanan ang mga anak. Yung lola, yung matanda na ang lola, di ba? Yun. Yung mahirap talagang iwanan ang mga anak. Kailangan nandito sa atin. Anong hirap, anong tiis. Huwag nyo iwanan yung mga anak. Daghang paraan para makakain ang mga anak. Labandira. Tapos ano-ano na lang ang mangguna sa mga kapitbahay. Parang may sahod, bigas ba? Nakatry na ko anak. Nakatry na kong mangguna ng kapitbahay. May sahod, bigas. Sa maliit pang mga anak ko. Katry ko anak jud mga palalabs. Mga palalabs no. Bahala na ang atong mga anak, mga malaki na sila. Alam na nila. Alam na nila kung sa maliit pa sila, hindi na to sila napabayaan. Mas importante jud mga palalabs. Mas dako kay tagpasalamat nga malaki na atong mga anak. Alam na nila maghanap buhay. Pag time nga maliit pang mga anak, huwag ninyo jud iwanan. Advice nako ninyo mga palalabs. Mahalan ninyo inyong mga anak. Anong hirap? Tiisin ninyo ang hirap. Huwag niyo magpadala sa mga marites. Ganyan, ganyan, ganyan. I-focus mo sa mga anak para mabuhay sila. Huwag niyong ano-ano. Wala nang barkada. Focus jud. Focus sa para makakita para makakita tang mga hanap buhay para pakain sa atin sa mga anak. Huwag tayo ng mga barkada-barkada. Focus na sa mga anak para makakain sila. Maliit pa sila. Daghan kayo akong naranasan ng mga story. Grabing karanasan akong story mga palalabs. Dili basta-basta. Puro gitiis nako. Gitiis nako para lang ang akong mga anak. Hindi nako iniwanan nga maliit pa sila. Nagdako ako pasalamat sa Diyos nga mamalaki na sila karon. Mag-asawa ng iba. May mga apo na ako. Ang iba namang asawa na sila. Yun. Dako ko pasalamat sa Ginoo. Yung mga anak ko, 2 na lang ang sakop kong hindi pa nag-asawa. Yun. Wanang ako advice niyo mga palalabs, huwag niyo iwanan yung mga anak mga maliit pa. Mahalan niyo yung mga anak. Daghang paraan nga mabuhay tayo. Huwag lang ninyo iwanan. Kasi sa panahon karon, di ba? Sa makita na to sa Facebook, pag iniwanan ang mga anak, anong nangyari? Dami nangyari yun, nakita na sa Facebook. Di ba? Swerte na jud ka itong mga anak nga naiwanan nga safe sila. Safety kay sila. Yung makatunong kasi yung mga anak pag iwan ninyo, iba. Ibang nangyari sa mga anak ninyo. No nang mo yun ako advice niyo mga palalabs no, yung mahimo, tiisin na to atong mga kalisod. Hanap tang paraan para mabuhay ang mga anak natin. Huwag niyo iwanan.
Anong anong kagulo sa buhay natin sa sulod sa balay? Anong pakarandam natin? Kailang isipti gid nato atong mga anak. Magpakirandam tayo sa palibot sa sulod sa atong panimalay. Anong kaguluhan? Anong away diri, away dito. Focus ta sa atong mga anak. Daghan kay kuan mga palalabs na agian nga story. Pero nalampasan ako mga palalabs. Ang God, andam jud. Number one jud ko akong gisaligan sa una. Ang Ginoo jud. Mo'y usa gyud nagtabang nako. Daghan pa ko kuan palalabs. Muna ang part nako jud ang atong mga anak. Mao jud nang akong advice ninyo mga palalabs. Huwag ninyo iwanan ang inyong mga anak. Mahala ninyo yung anak anong hirap. Tiisin na to ang hirap. Para nandyan lang ta sa paligid sa atong mga anak. Hindi na to sila iwanan. Pag time nga magkasakit sila, nandyan tayo. Nag-rescue ta dayon nila para mabuhay sila. Di ba? Mo nang atong mo jud nang mga advice nako mga palalabs no. Set out jud sa mga nanay nga mga babait, hindi nila iniwanan ang mga anak. Set out sa buong pamilya nga mga buong pamilya. Shout out ninyo no. Sa buong nga pamilya nga wala nang bungkag. Sa mga shout out sa mga mabait nga papa. Hanggang dito lang ako. Dili ni Frank tinuod jud niya ang story nako mga palalabs. Daghan kayong salamat. Sana panoorin ninyo ang mga video ko. Sana panoorin ninyo, tapusin ninyo ang mga video ko. Sana hanggang lang dito lang ako. Dili lang ni Frank tinuod ni nga story. Thank you watching.